May isang dati at kasalukuyang senador ang kasama sa Napoles na isinumite ni Rehabilitation Czar Panfilo Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee. Mahigit 30 pahina ang dokumento at nakapaloob sa listahan ang mga personalidad na di umano'y sangkot sa PDAC scam at kung paano kumita si Janet Lim Napoles sa pamamagitan ng mga itinayo niyang bogus na foundation. Nasa Napoles din ni Lacson ang 69 na dati at kasalukuyang kongresista at ilang kaalyado ni Pangulong Noynoy Aquino. Pero hindi pirmado ang draft ng affidavit ni Napoles na ginawa noong Marso. Live mula sa Senado, may report si Jam Susante. Jam. Josephia, hawak ko ngayon yung mga dokumentong isinumite ni Secretary Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee para matulungan ng investigasyon sa pork barrel scam. Kasama dito yung draft affidavit ni Janet Lim Napoles na ibinigay ng asawa ni Napoles kay Lacson. Kung pagbabatayan ng draft affidavit ni Janet Lim Napoles na binigay ng kanyang asawa kay Secretary Ping Lacson, 11 kasalukuyan at dating senador ang pinangalanan. Sila Senador Bong Revilla, Jinggoy Estrada, Juan Ponce Enrile, Tito Soto, Loren Legarda, Coco Pimentel, Alan Peter Cayetano, Gringo Honasan at Cheese Escudero. Nakinabang din daw sina dating Senador Manny Villar at ang yumaong dating senador na si Robert Barbers. Nasa listahan din ni Napoles ang 69 na dati at kasalukuyang kongresista, kabilang si dating congressman at ngayon Senador J.V. Ejercito. Kasama rin sa listahan ng ilang kaalyado ni Pangulong Noynoy Aquino na si Budget Secretary Butch Abad at TESDA Director General Joel Villanueva. Ayon kay Napoles, taong 2000 daw nang maipakilala sa kanya si Abad na nooy congressman. Pinautang daw niya si Abad na binayaran naman daw na may kasamang interes. Nang tanungin daw ni Napoles kung paano lumago ang pera, ipinaliwanag daw sa kanya ni Abad ang takbo sa mga foundation. Kaya naman naging interesado raw si Napoles at binili ang Philippine Social Development Foundation Incorporated at bumuo ng iba pa sa mga sumunod na taon. Mariing itinanggi ni Secretary Abad ang paratang na siya ang nagturo kay Napoles at may kinalaman siya sa pork barrel scam. Absolutely not. I deny that and I've never dealt with her ni minsan. Ani Abad, hindi raw niya matandaan kung nakasalamuhan niya si Napoles. Pero panigurado niya, alam niya kung saan napunta ang kanyang pork barrel mula 1995 hanggang 2004 nang siya'y nagsilbi bilang congressman ng Batanes. Kasi ang ginagawa namin noon isang bahagi ng pagtitiyak din. Siyempre, gusto mo malaman ng tao na may proyekto ka, nag-i-inaugurate ka, o kaya nag-groundbreaking ka. Lahat ng kapitan, gobernador, sinusulatan namin na may ganitong klaseng proyekto. Kung yung proyekto ipapatubad na, sasabihin namin. Kung proyekto ay iinagurahan na, iinagurahan natin. Handa raw si Abad na maimbestigahan ng Department of Justice. Sinuportahan din siya ng Malacanang. Nananatili raw ang tiwala ng Pangulo kay Abad. Sa kanyang draft affidavit, idinetalya rin ni Napoles ang kanyang operasyon. Nakakakuha raw ng 40 hanggang 55% na komisyon ang bawat senador. 5 to 15% naman ang sa kanilang ahente. Kwento pa ni Napoles, personal na siya nakapag-deliver ng komisyon kina Senador Bong Revilla at Jinggoy Estrada. Habang ang kay Senador Juan Ponce Enrile, iniabot daw niya kung hindi kay Ruby Tuason sa dating Chief of Staff ni Enrile na si Attorney Gigi Reyes. Ang mga kongresista naman, 50% daw ang nakikickback pero may pagkakataong umaabot ito ng halos 95%. Pinangalanan din ni Napoles ang mga nagsilbing ahente para sa mga mamabatas, pati ang mga opisyal ng ahensyang pinaglagakan ng pork barrel at tumanggap daw ng komisyon. Sa ngayon, kwento lang maibigay ni Napoles, walang dokumentong susuporta sa kanyang mga alegasyon. Giit pa niya, hindi niya alam na mali ang kanyang ginagawa. Paulit-ulit nang itinanggi ni Revilla, Estrada at Enrile ang akusasyon. Dagdag ngayon ni Estrada, dapat noon pa inilabas ang listahan para hindi lang silang tatlo ang nadiin. Ngayon, marami na lumalabas sa mga pangalan. Hindi lang pala kami tatlo lang. Maraming sinasabing di umano, nag-misuse ng kanilang pork barrel. Bakit tatlo lang kami? Kukulong na lang kami. Di kulong na kami lahat. Kung meron warrant, I will surrender myself Camp Crame, Sandigan Bayan, Ombudsman, kung saan nila gusto. Ang mga senador na kasali sa listahang hawak ni Lacson, kanya-kanyang tanggirin. Ay talagang hindi ko sila kilala. Pangalawa, ang NGOs nila ay hindi ko rin kilala o alam. At pangatlo, siguro pinakamahalaga, may minsan ay wala akong ini-endorsong NGO sa kanila o iba man NGO. Not dealt, but met, yes. I've met with her in May of 2012
at humingi nga ng project sa PIDAP at tinanggihan ko. O kaya nga if ever may so-called Napoles list, it's bad faith on her part to include me there kasi ang tanong ko, pagkatapos ng May 2012, ano ang action ko na tumulong sa kanya? Wala. Ayon kina Senador Alan Cayetano at Chis Escudero, nanggugulo lang si Napoles. Nagpakawala si Napoles ng weapons of mass destruction and destruction. Distraction because dinidistract niya, no? Kino-confuse niya ang tao para mawala sa issue sa kanya, para tumagal ang kaso at mapawalan sala sila by 2016, no? Destruction dahil gusto niyang magiba, ma-destroy ang mga kumakalaban sa kanya, yung mga lumalaban na investigasyon. Wala rin akong pinakinabangan mula sa kanya. Ang tanong ko ay ito, galing ang mga listahang naglilipa na kay Napoles, bakit ba nagsisilbing tagapagsalita, messenger at ahente itong mga taong ginagamit nila? Imbis na sila mismo maglabas, ginamit si Senator Secretary Lacson na siya magsalita. Para tuloy nang gagaling kay Secretary Lacson yung listahan. Binigay kay Secretary De Lima para tuloy nang gagaling kay Secretary De Lima. Sinagpi na namin si Secretary De Lima. Si Sandra Cam, gayon din tila ginagamit ang kredibilidad ng 3 taong to para palabasing totoo ang sinasabi nila. Sana wag magpadala, magpagamit ang mga taong ito para magulo, mamadel at malihis ang issue palayo dito kay Napoles. Tumanggi naman munang magkomento sina Senador Gringo Honasan at Tito Soto. Pero nauna nang sinabi ni Soto na hindi siya senador noong 2004 hanggang 2010, ang panahon kung kailan nakipagtransaksyon di umano si Napoles. Si Villar naman, mariing itinangging nakipagtransaksyon siya kay Napoles. Wala raw basihan ng pagkakaladkad sa kanyang pangalan. Joseph, sabi ni Janet Napoles sa kanyang draft affidavit, nagdesisyon daw siya na ilahad ang kanyang nalalaman dahil gusto niya mag-apply bilang state witness at maging immune sa prosecution. Samantala, si Senador Jingo Estrada naman, formal na naghain ng motion sa ombudsman para hilingin na isuspende muna ang investigasyon nila sa pork barrel scam habang hindi pa nare-resolba ang kanilang petisyon sa Korte Suprema. Joseph. Okay, Jam, una muna, no, itong 11 na ito, yung listahan nito ni Napoles na hawak nitong si Secretary Lacson. Iba pa yung listahan na nanggaling kay Ben Hurloy? Yes, Joseph, mukhang iba pa nga itong listahan na galing kay Napoles na ibinigay kay Secretary Ping Lacson. Actually, sinasabi din naman ni Secretary Ping Lacson sa mga interviews na meron pang mga ibang dinadawit si Ben Hurloy dun sa kanyang ebidensya na hawak. Kung pagsasamahin daw yung listahan ni Janet Napoles at yung hawak ni Ben Hurloy, aabot daw ng mga 21 yung mga former and current senators na nakipagtransaksyon daw kay Napoles, Joseph. Okay, yung pagbibigay, kasi di ba sinabi ni Secretary Lacson before, I think yesterday, or 2 days ago, na pag inilabas na daw listahan na yan, ay pwede mag-collapse yung Senate. But then, he gave the list to the Blue Ribbon Committee, I'm assuming, no? At ito ay desisyon nino para ilabas sa publiko. Joseph, desisyon ng Senate Blue Ribbon Committee na ilabas sa publiko itong binigay na listahan ni Secretary Ping Lacson. Tama ka, 2 days ago noong Sunday, sabi ni Secretary Lacson kung ipapabigay daw sa kanya yung listahan, mas gusto raw niya sana na sa executive session dahil nga nag-aalala siya na baka mawala yung kumpiyansa ng publiko sa Senado bilang institusyon. Pero yun yan, yung sinamitin niya ito sa Senate Blue Ribbon Committee, yung Blue Ribbon Committee na rin ang nagdesisyon na ilahad ito in the spirit of transparency na rin kasi yun din yung sinasabi lagi ni Senador TG Ginggona na gusto niya maging transparent itong proceedings. Joseph. Jam, I'm sure alam mo naman, no? Ilan na bale yung listahan na pinag-uusapan natin and ano yung value ng mga ito? Joseph, ngayon nga may sinasabi na kumbaga 4 ata ang listahan na umiikot ngayon. Meron tong binigay kay Secretary Ping Lacson, meron kay DOJ Secretary Laila De Lima, meron din daw sa whistleblower na si Sandra Cam, at meron pang balita na meron din daw hawak si Pangulong Noynoy Aquino. Sa ngayon, ang sabi ni Secretary Ping Lacson, hindi mahirap na talagang paniwalaan agad lahat ng nakalagay doon sa listahan dahil ang problema dito sa listahan ni Janet Napoles, walang mga supporting documents. So, kailangan talaga, kung ipatawag man siya dito sa Senado, may mapakita siya na supporting documents na magsusuporta doon sa kanya mga alegasyon para talagang magkaroon ng basis ito, Joseph. Jam, nakita ng Senate Blue Ribbon Committee at least 11 names ng mga senators. No? Anong plano nilang gawin dyan sa mga pangalan na yan?
Joseph, sa ngayon, sinabi ni Senador TG Gingono na chairman ng Blue Ribbon Committee na wala pang desisyon kung ire-resume ba nila yung investigasyon doon sa pork barrel scam. Hinihintay pa rin kasi nila din yung listahan, yung official list na ibibigay ni DOJ Secretary Laila De Lima. De Lima has until Thursday para isumite yung listahan, pati yung affidavit ni Janet Napoles na isunumite sa kanya. Joseph. Just one last question. Pag dumating yung listahan ni Secretary De Lima dyan, sinong papaniwalaan ng Senate Blue Ribbon? Yung kay Lacson o kay Secretary De Lima? Joseph, siguro malamang ay ikukumpara nila yung dalawang listahan kung mayroong pagkakaiba o kung pareho lang yung nakalagay doon. Siyempre, pinakamahalaga pa rin, sabi ng mga senador, dapat may mga iba pang ebidensya na magko-corroborate doon sa nakalagay sa mga listahan. Kailangan makita nila kung may papel at kung may mga whistleblowers din na magsasabi na may katotohanan nga yun nandun sa listahan, Joseph. Alright, maraming salamat, Jam Sisante.